Unya paghuman almusal pa lang mariwana na ko no. Kuyawa ning itabo ay. Ngilingig kay mga sukid tig paminaw na nga expose gikan sa igsuon mismo mga sukid tig paminaw. Sige names sa tipadayon names. Ay iklarong audio. Katong Okay, fresh dong. Kini ha, gisaysay ni detalyado kini pagkasaysay mga kagilaan. Medyo kuan gyud kana bang ang chronology of events nga nahitabo. Pag 2016 na siya sa listahan. Paita. Kana gud may galapuros mga na istorya lang. Kana igsuon may moingon na bida dili malalim. So naa siya sa listahan sa 2016. So kato nang gawas nga mga report nga naa sa listahan mahigala. Naapil katos bungbong atong kalakiha. Pero giuna man lagi itong mga kwan, siyempre angay rasad nga unahon itong mga pushers, no, katong mga drug lords. Mao gina kay para nako mo nagingon nga
jail the pusher, save the user. No? Kay kanana ang importante masagod mahigala nga maulian pa ning uban, kanang maulian pa di ato mahigalang luwason tong makaya pa maluwas. Kadto mga dakong sad ano to kadto mga drug lords o kadto mga pushers mga higala. Nya karon kini ni ang mo nitabo 2016 pagkapildi ni BBM, mura to sag na depress siguro na pildi sang Leni Robredo sa Vice President pagdagan niya isip Vice Presidente. Mas dako na iyang oras sinuon og lakwat sa. Atol ni agi katawa-katawa ha. Kini sa pamahayag ning Leni, ani ni kini ni angkuan ni Aimee, ha? Unya sa diha mga higalang 2021 nagkita sila mga higala, nag-istorya sila kay ganahan sa mudagan pagka-presidente. So ang formula adtong kalakiha, tan-aw ko kay kung ko to nag-usa man gud ang Duterte ug Marcos. So ila si BBM ni Inday Sara, so nag-usa sila mga sukitig paminaw. Perting grabe tong iyang buto nga nakuha ni BBM kay do na may unit team. Naunsa ba ng unit team karon mga higalang na pusgay man. Kay kadtong hitabo ako wa pa to unit team. Tan-aw nako. Nahimo tong three-cornered fight. Kay kadtong uban ginagmay naman tong uban sa sikwan. Ang kusog gid adto og paltan ni dagan to Sara pagka presidente, si Sara kusog ito Sara kay iyang papa nagos Malacañang. Nyadaan yun nga kusog siya. Duda ko daog yapon Sara at the time kung atong analisaron ba sa mga surveys. In fact, siya may pinakadaghang buto. 32 million yun ang iyang buto. Ang kang BBM 31 ra. So mudaog yapon Sara ato pero ang margin dili kay layo. Malagmit nga si BBM o si Leni magkaduol na yun. Sa tayo mapili pagka pa to si BBM ni Leni dito sa ubos-ubos. Duda ko kay katong kuana nganong gilatan si Leni ato panahon na kay nag-usa man gud ang Duterte Force o ang Marcos. Perting grabihan pagkabiyaa oy. Pero kung nidagan pa Sara ato, tan-aw na ko mahigala daog yapon Sara, in fact mas taas man sa buto ni Bongbong, pero dili inanak kadako ang margin sa akong tan-aw lang, no? Pero mo lagi na convince mga higala nga mag-usa nya gustos BBM nga mudagan pagka presidente, so na ila-ila mga kailan pero gisaysay ay may grabiha ka detalyado ni pagkasaysaya. Kana kung tinuod niyang gisulti ha. Karon tong taon makagilaan niya ni Suroy Rabadesol si Bianan si former Mayor Mike Rama. Ako na sa niya hinabiyon tong taon mga higala. Pero siguro yung mga updates sa iyang mga kuan kini niyang mga kaso. Nagpatawag man ning press con abot og na nagpatawag ning press conference pero wa may makatambong dito sa press con tingali. Akong reporter mo nagwa makaadto. Pero sige lang kaya mas mayo kini amon po siya ron ato yung pangutan-on. Pero dili pa to si padayon ning speech si Aimee kay mabitin mo sa tao mga higala og ato ni putlon. Nasugdan ta naman Okay, proceed kasamang ni Muel. Sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na itsakwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya
Okay, fresh ha. Kining ngilngig ding ingi pangbuhian nga statement. Ya ma-confirm man gud ni. Kana ha, 2016, 2021 nagkita sila kay ganahan mudagan sa BBM og presidente, nitabang sa isip igsuon, kutob sa iyang mahimo, pero wa pa magdaog mahigala during the campaign period. Mura na siya nawa as passing. Nawa na as passing kay di naman mo report niya nga naunsa-unsay dagan sa kampanya. Nga in fact siya di ay maoy naghimo ato maong kampanya. So nitabo mga kaigalaan, nawa sa passing. Mug na blinded na siya unsa nay dagan atong kampanya. Pero sige lang, kay dunay mga tao siyang palibot nga mura og gipalayo pod si ay may mga higala ngadtong BBM. Kuyaw ni kung tinuod ning tanan mga kaigalaan ang nagpadagan sa tong nasod dili sa BBM. Straight to the point. O dunay mga tao mapahimuslanon siyang palibot din ha. Mura ni kitong salida ba nga katong the dictator ba, ha? Straight to the Abot point. kita ba mo itong salidahan nga kwan? Nga dunay gibutang diha nga mo ay presidente niya, dunay mga nagmaniobra diri mahigala mo ay mo na nagpadagan sa panggobyerno, dili dito para kwan lang, para pa ang iyang duplicate ba nga pagkatao mo online nabutang diha kunuhay. Pero lahit na nagpadagan paita ng sitwasyon na kung maoho na ha. O kining iyang gipamuhian ngilngig kini. So sa diha may galang campaign period pa lang nawa na sa passing. Hangtod nga nagdaog na wa na. Nya kaning gisulti 3 taon nga wa sa kadtong Malacañang ma-check ba na pinaagi sa mga PSG. Straight to the point. Sayon kay nang i-check og tinuod nagsulti sa Aimee og wa ma-check na kung tinuod ba daykin nga nagkanto sa Malacañang kung 3 years nga paglingkod ni BBM wa sa kadto. Dali kanang i-confirm kay kumpletong CCTV ng Malacañang. Mahimo na ilang i-confront sa Aimee, taka lang ka Aimee na tumiyaging buwan dili pa gani ka. Pero wa kanang gibuhian nga statement kuyaw na dunay mga higalay medyo bugat yun, no? Kining mao nga pamahayag gikan sa usa ka igsuon. Straight to the point. Kuyawa ini hitabo ang mga higala eh. Yato ipadayon mga kaigalaan kining yang speech kagabi eh. Okay, proceed names. Doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita, hindi na maintindihan kung ano-ano na sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit ko magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagkat hindi ko siya makakasama buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparihab ko na yan. Okay, fresh ha. Kuyawa, iparihab si Bongbong. Sus Ginoo ko pagkangilngiga na hitabo mahigala. Straight to the point. Okay, balik ta may gasto mga issues karon butagi padayon tigpapaminaw ning speech may galang Aimee kay bugat ning iyang expose oy. Bugat ni gikan sa usa ka igsuon mahigala. Nya ma-check man gyud na kay mingon sa nga 3 years siya wa mo adto Malacañang, dali ra man i-check. Kung tinuod ba nang nakaadto sa Malacañang wa kay kompleto nag CCTV na Malacañang oy. Sus Ginoo ko. Kompleto ng CCTV, makita sa Aimee dito, taka lang ka Aimee. Diri ka, oy, at milabay yung simana. Pero kani, simple ka na, mahiga lang i-check ni mo kung nasulti ba sa tinuod wa. Pastilan. Okay, at ipadayon mahiga lang. Nya, shout out sa diay sa atong donor. Ikan sa US, si Telesforo o Ate Bibi. Good morning nyo diha. Telesforo Sanchez. O anday ni, kanana ang bana da ini sa
ati ni Tisay, atong friend sa dito sa US Megala. Good morning nyo diha. Shout out Tisay og Tisoy. Kanunay sa nagsunod sa atong programa. Now atong balikan Megala, ipadayon kining maong speech mga higala ni Amy Marcos, mga sukin tigpaminaw. Niining iyang gibuhian mahigala nga mga pamahayag kagabi ipertimbog ata ni. Pero karon taon kini bisita man si Mike Rama, former mayor Mike Rama distong Sibianan. Ato sa ning coag reaction sa ani. Nya ato sa ni mahigalang hinabion nga naunsa na tong iyang protesta baka kundo naman ni say kaso mahigala gud katutuang about sa election pero sa akong tan-aw nagpatawag ni sa press con mo nakadawat gani ko sa kini ni ang naka-text bato gisa pa nag-text nako. Pero wa makapada og ko makapada reporter dito. Kay murag weekend man sa siguro to maong press con. At sa aton tan-aw lang kay doon tay reporter sa City Hall. I-check ko lang po og unsa ba to. Pero ni Aman bisita man sa Sibianan di ato lang po ning ma-interview. Labaw pa ni press con kay ni Aman live man dayon. No? Pero nya ato sa ning kuag reaction aning atong issue ron. Pero dili pa ipadayon ta sa mahigala si Amy Marcos sa iyang pamahayag. Okay, proceed names. hangganan ng aking pagtitiis
Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo ako mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo ako matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kabuluhan sa Mindanao, alang-aling giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, kalapalang kahiman, panggigimit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandang may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalot ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Kaya ito sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nakakausap. 30 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mapapawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita
versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya mo pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ko. Hindi ako malilinang, hindi ako makukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong lang ang misyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang paghuhusga sa akin. Malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonet, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga, alam sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malagpasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa mga malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil, manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayo, kapatid. Maraming salamat po, Senator. Okay, mo to may gala si Senator Amy Marcos, mga sukid di paminaw. Medyo bugat gyud. Kadtong mga pamahayag mahigala. Bugat gyud, no? Atong analisaron pag mayog dugang ha, kining iyang pamahayag mga kaigalan unya. Paminawon sa nato si Ate Claire Castro kay dunay tubag. May nang mabalanse lang sa nato mahigala, no? Ang tubag ni Claire Castro labot ani para manalisar sa nato mahigala. Kasabot mo og inyong na grasp gyud ang tibuok speech. Doon na say rason nga nung iyan ang gihimo. Doon na say mga kay dugay-dugay naman ang gisulti ay may indikin nga
Wala sa kanto sa Malacañang, di na sa makaistorya, o dunay mag-abot na lang, o dunay mga okasyon, murag dunay mga tao. In fact, na-interview ko ni atong padung eleksyon. Ingon sa daghan ang mga tao nga mobabag, nga makaistorya sila. Kung hinumdo mo sa Amy Marcos, ako na-interview, mga Sabado to, nya Lunes eleksyon na. Muna iyang gisultisan. Nga, wa na sa magkaduol, dili na inana ang ilang koneksyon. Kay gusto ta sang mo duol, may gala gusto ta sang nga siya mo tambag, siya mo advice, pero daghan ang mga tao sa palibot nga medyo dili na siya makaduol. So malagmit nga napuno sa Amy, dili niya gisulti sa publiko. Malagmit, ha? Pato ning analisaron may gala dugang nya pabaynaon po nato si kining Claire Castro, ha?